Hello, ito po muli si Pastor Reden, ang inyong lingkod ng King's Revival Church. Purihin po Panginoon, muli po ay nais kong magpahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng video. At salamat po at itong pagkakataon ay aking hindi palalampasin dahil ang pangaral po ay siyang trabaho ng inyong lingkod. At walang iba dahil nais po na inyong lingkod na ang lahat kayo ay makarinig ng salita ng Diyos kahit na nga po nasa inyo kayo mga tahanan. Kumusta po kayo lahat dyan? Nawa po ay kayo ay nagpapatuloy na manampalataya sa Panginoon. At bagamat lockdown po ang bawat isa sa inyo, that is an opportunity po, a privilege na makasama nyo ang inyong mga pamilya na kung minsan ay madalang nyo pong makasama. Kumusta po ang inyong mga ayuda? Natanggap niyo po ba ang mga pagkain na pinamimigay ng ating gobyerno? Kayo po ba'y nakatanggap na? Kung hindi man po, ay maghintay-hintay lang po. Maging matyaga po tayo. At magtiwala lang sa ating Panginoon. Naniniwala po ako ay darating po ang para sa inyo na higit pa sa ating inaasahan. Purihin po Panginoon. Tayo po mag-umpisa muli sa ating gawain. At nais ko pong magbahagi sa inyong banal salita. Subalit, nais ko pong manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob nyo na muli po ang inyong lingkod ay makapagbahagi ng iyong banal na salita, makapagpaalala at makabahagi po ng inyong mga anak. Bagamat sila po ay nasa iba-ibang lugar at kalagayan, ang dalahin ko po sa pamamagitan sa itong Espiritu, sila po Panginoon ay mayroong kalayaan at magamit ang kalayaan ito sa papakinig ng iyong banal na salita. I pray, Father God, that your Holy Spirit ang siyang kikilos. Bagamat malayo sila, naniniwala yung lingkod Panginoon. Sa mga oras na ito, ay kayo po ay kanilang madarama. Dalahin ko po na yung salita ay mataas. Dalahin ko rin po na yung Santong Espiritu ang kumilos sa buhay ng bawat isa. At sa akin pong gagawin sa araw nito, dalahin ko po ang iyong paggabay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po nito ay aking hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Jesus is coming. And ang nangyari pong ito na ating hindi inaasahan, ni kailanman ay hindi natin pinlano na magkaroon tayo ng ganitong crisis sa ating buhay. And naniniwala ko individually, damang-dama niyo po yan. Pero wala po tayong magagawa. Nandyan po yan eh. Ang atin lang pong magagawa ay patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Meron pong basahin sa Biblia, sabi po sa Psalm 73 verse 28, "But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord that I may declare all thy works." Sa Tagalog po, mabuti sa akin na lumapit sa Diyos at ginawa kong kanlungan ng Panginoon Diyos upang maisaysay ang lahat ng kanyang mga gawa. Tayo pong lahat ay nasurpresa. Tayo pong lahat ay nagulat. Lahat at ang buong mundo po na kung bakit ang pandemic na ito ay dumating sa atin bawat individual, sa ating gobyerno, sa buong mundo. And ang lahat ng tao sa mundo ay gustong makontrol o matigil o makahanap sila ng solusyon sa crisis na ito. Itong virus na ito na very deadly. Ang dami milyon na po yung namamatay. At naniniwala po ako na meron naman po itong na hangganan. Dahil ang Panginoon Diyos hindi pa tapos sa ating buhay. It's not yet finished. Kaya tayo po'y magpatuloy na maglingkod, magpatuloy tayong manampalataya, magpatuloy po tayong umibig, magpatuloy tayong magtrabaho ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, magpatuloy tayong sumunod sa ating gobyerno, magpatuloy po tayong
manampalataya, magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan, magpatuloy tayong maging maawain, magpatuloy po tayo na kumilos ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa kabila ng ang ating bansa at ang bawat tao ay apektado, Christians and non-Christians, believers and non-believers, churchgoer and non-churchgoer. Christians, nakita natin dito na meron po tayong responsibilidad, and all over the world, dapat po maapaalalanan natin ang ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng tao. It seems na itong pandemic na ito po kasi parang it is a great awakening. Lahat po kasi nagising eh. Lahat po ng tao natutong lumuhod. Yung mga Kristiyano at hindi Kristiyano po, yung mga righteous and non-righteous, almost all over the world. So suddenly, they call upon God. They kneel down, they cry, and they repent, and they are asking for forgiveness. My goodness! Before, nung wala pa to, kahit anong gawin ko pang-aral sa mga tao, hindi ko nakita lumuhod. And pag nakikita akong tao, I love to tell them that mahal sila ng ating Panginoon Diyos. And that is the good news. Kahit anong laki ng kasalanan kila nagawa at pagtalikod sa ating Panginoon Diyos, I tell them that God still love them. Pero hindi ko makita yung lumod sila. Hindi ko nakitang umiyak. And today, hindi ko na kailangan ding pumunta sa ibang bansa para mangaral. Mapapanood nyo, makita nyo ang lahat ng tao naglulumuhod o umaawit, nagsisisi, at humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Even those leaders na iniisip natin na hindi madadala o hindi natin kayang dalhin sa mga gawain tungkol sa Panginoon, but they themselves, as the people to kneel down, ibigay sa Panginoon ang nangyayari sa kanila. At purihin ang Panginoon Diyos. At itong pagkakatong ito ay dito ako napaisip. Dito ako nag-iisip, alin pa talaga yung nakakatakot? Yung bang i-lockdown ka o yung virus na pumapatay? Yung virus na kumakalat na gusto nating ma-eliminate, matanggal, mawala na upang sa gayon layas na naman tayo, makagala, makapagsama-sama, magawa natin lahat na ating gagawin. And before makita natin, talaga yun ang gusto lang naman natin eh. At dito kung makikita na alin ba ang totoong nakakatakot? Yung tayo makulong sa ating bahay na pinagbawalang huwag lalabas, o yung virus na kumakalat na pumapatay ng tao? Nang ang COVID virus ay biglang sumulpot, marami pong ahensya buong mundo, all over the world, na halos de-escalate, na naghahanap ng solutions, and others, they are pointing each other. Paano ito nangyari? Paano ito nagawa? Saan nanggaling ito? Intentionally ito sa iba, tatanungin nila, sino bang gumawa nito? Sabi ng iba, ito'y galing sa bansang China. Ang pinanggalingan ay yung mga exotic foods, mga hayop, mga paniki na kinakain. Eh doon naman po, lahat yata kinakain eh. May mga scientists din. Sila ay pinag-aralan nila kung paano sumulpot ang virus na ito. Ang iba sinabi, ito'y talagang sinadyang ginawa. Ang iba naman ay dahil lang sa mga hayop na kinakain natin. Ako, wala akong idea. I don't have any idea, but it is pandemic now. Ibig sabihin, mayroong dahilan siguro po ito kung bakit nangyari. Ang aking katanungan ay, is this a great awakening, or are we caught up without notice or information? Kasi tayo mga Bible believers, Bible readers, we know that Jesus is coming soon. We know
the seven dispensation, and we know that there will be a tribulation, and we know that there will be a rapture, and we know that Christians na nanampalataya sa Panginoon ay makakarating sa langit, yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Siya ang maliligtas, makakasama sa rapture. We know all of that. Alam natin yan. But what happened? What really happened? And why is it ng bagay na ito ay inalawed ng ating Panginoon Diyos? And so suddenly, nang dumating nga itong pandemic na ito, almost all the people in the world, they kneeled down, they repented. Hanggang ngayon, nagsisisi sila. Sad to say, yung mga panahon na walang pandemic, okay lang. Dinadaan-daanan yung mga mangaral, mga simbahan na nilalapit sa kanila, hindi nila malapitan ngayon. Saan sila pupunta ngayon? Ang gagawin nila, pumasok sila sa tahanan nila upang sila'y maligtas mula doon sa virus na ating naranasan ngayon. Nakakatakot po kung wala naman tayong gagawin. Nakakatakot din naman kung hindi tayo susunod sa pinag-uutos ng ating gobyerno. At mas nakakatakot naman po kung hindi tayo susunod at makikinig sa salita ng ating Panginoon Diyos. The Word of God has the clear answer to all of this. Purihin po ang Panginoon. Ano ang dapat po natin gawin? During this crisis na dumarating sa atin, are we going to warn the people? Lalabas tayo to make them ready for the near coming of our Lord Jesus Christ? Anong participation ang dapat nating gawin? And make, dahil tayo naniniwala na ito yung Great Awakening, ito yung babala sa atin ng Panginoon, ito yung tayo biglang nagising lahat na sa pagkatulog natin o pagtulog natin, pagwawalang bahala o pagwawalang kibo, pagwawalang talima, hindi pagtalima sa salita ng ating Panginoon Diyos. Nagising tayo lahat, even the church, nagising bigla. Kaya nga halos lahat po ngayon nagkukumahog to tell the people na ito ay babala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Anong partisipasyon ating dapat gawin? If this is from God, we Christians should fear and be alarmed. At wala tayong dapat ikatakot. Matakot tayo dahil marami tayong mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, na hindi pa tumanggap at nagkaroon ng karanasang individual para sa Panginoon Diyos. Hindi pa nakakaranas sila na sila ay baguhin muli ang kanilang pagkatao. Hindi pa sila nakakaranas na sila ay ma-born again. They should be born again. They should receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Dapat sila, o mga mahal sa buhay natin, mga kaibigan, na hindi pa nakakilala, ay dapat nating madala sa ating Panginoon hanggat hindi pa dumadating ang pinakahuling araw na sabi ng ating Panginoon Diyos. Ang katanungan, tayo ba'y nakahandang humarap sa ating Panginoon Diyos? If this is what we call the last day, what shall we do as a Christian? Anong gagawin natin? Tayo ba'y na-awake? Or hindi naman nakasurpresa ito dahil tayo ay mananampalataya o tayo'y Kristiyano? Pero nasa na itong Christian country na Pilipinas na ating bansa. Makita ho natin, ang daming tao para hindi naman Kristiyano kung kumilos. Imagine, before, ang mga tao naghahanap ng pagkain. Ngayon, pagkain pa rin ang hinahanap. Instead of salita ng Diyos ang hanapin na tunay na biyaya, tunay na pagkain, tunay na magbibigay ng kasapatan, tunay na makapagpapabusog ng kaluluwa at makapagbibigay ng kaligtasan sa kanilang kaluluwa. Ang nangyayari po ay mga tao talaga makita natin ang puso't isipan nila ay nadoon sa material thing, nadoon sa pagkaing pangsanlibutan.
Totoo po sabi sa Psalm chapter 10 yung mga taong walang Diyos, talaga walang pakialam sa gawain ng ating Panginoon. Walang pakialam sa knowledge about God. At totoo po lahat nagkasala at di nakarating sa kalwatian ng Diyos. But the good news is this, if those people na tatanggap kay Kristo, magsisisi sa kanilang kasalanan, sila po ay tapat at banal na matatawarin ng ating Panginoong Hesus. Ang nangyayari po sa atin, these sins are realistic. Bagamat hindi ito pleasant sa ating mga mata, hindi ka nais-nais, pero ito yung katotohanan. Ito yung totoong nangyayari sa atin. Huwag tayong maging kampante. Huwag tayong magbulag-bulagan sa nangyayari. Lalo tayong mga mananampalataya. Ma-awake tayo. Aba, sa nangyayari, nakita ko nga, may mga nababasa ko nga sa mga Facebook, yung ibang tao, nagpo-post, sasabihin nila, pagkatapos nito, mamamasyal tayo, pakakainin ko kayo. At namimiss ko na ang ating mga lakad noon. Yun ang mababasa natin. Yung iba nagpaplano na talaga after this crisis. Yung iba pupunta sa ibang lugar, mamamasyal, magpapasaya. I don't know. Hindi ko maintindihan. Sa halip na pagplanuhan ay yung lumapit, magpakumbaba at tuluyang magsisi at mabuhay para kay Kristo, ay hindi po yata nangyayari. Ibig sabihin nun, wala pa rin ang puso nila sa Panginoon. Kahit na natakot, naligkalig, nagsisi, pero ang plano naman pala, malayo pa rin sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, tayo mga nanampalataya, after nitong crisis, I challenge you, I encourage you to come to our church, the literal church, ating building, to have a fellowship with Jesus, and pray, and kneel down. Yun ang kailangan natin dahil maging matino tayo at maayos, at maging totoong mananampalataya. Pagtuunan natin ng pansin yung ating kalagayan bilang mananampalataya. Naka-lockdown po tayo, hindi ibig sabihin tayo po'y talo, immovable. Nakikita ko po, this brings positive victory on our side as a Christian. Yung po nakikita ko, ito magbibigay ng katagumpayan bilang mananampalataya dahil tayo po lahat sama-samang nakakaranas nito. Hindi naman iisang tao nakakaranas. Gustong makita ng Diyos na lahat ng totoong mananampalataya ay nagtatagumpay sa kabila ng crisis na ito. Bagamat ito inallowed ng ating Panginoon. But God wants na makita na tayo po ay marunong magtagumpay, kaya nating magtagumpay, nakakagawa tayo ng paraan, nakapagpapatuloy tayong umibig, manampalataya, nagpapatuloy tayo na mag-isip at lumakad ng ayon sa ating Panginoon Diyos. Being locked down, ito po'y magbibigay talaga sa atin ng katagumpayan. Ito'y inalawad ng Diyos para tayo makapag-isip-isip sa ating at kanya-kanyang tahanan. Isa nga pong pribilehiyo ito, kasama natin ating family. Na before, naiiwan natin sa tahanan, lalo na yung mga pastor, dahil ang sisipag humayon. Now, together, meron silang conversation, at meron silang play din sa loob ng mga anak at mga apo, and then, sama-sama silang kumakain, sama-sama silang nananalangin, at sama-sama silang umaawit para sa Panginoon. That is a great privilege. At yun ang ating pwedeng gawin habang tayo nasa loob ng ating tahanan. So, meron tayong fellowship with our members through video and our family. At dito, sa pagkakataon ito, sama-sama tayo nagbabasa ng Biblia, and of course, nagiging close ang bawat isa. And being with God, we do have responsibility to finish. Lockdown doesn't mean we stop doing God's job. Magpatuloy po tayo maglingkod. And let us warn the people
In Matthew chapter 24, the whole chapter, basahin niyo pong buo yan sa inyong mga tahanan. Na ang Matthew 24, makita niyo doon yung mga pangyayari. Makita natin doon yung mga false prophet, mga rumors of war, famine, plagues, lahat po yan. And how the Bible, how the Word of God ay maipangaral ng mga totoo at hindi totoong tao. Naroon ang makita natin doon na may tagubilin ang Panginoon Diyos na tayo maging maingat, mapagmatsyag, maging ready tayo sa lahat ng pagkakataon. Na doon makikita natin, mababasa natin ang salita ng Diyos kilay may pangaral. At malapit nang dumating ating Panginoong Hesus. At doon darating ating Panginoong Hesus kapag lahat ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong mga cellphones, may internet, where na kung saan ay pwede tayong makapag-share ng salita ng Diyos, ng testimony. So, anong dapat nating gawin? Una po, we are to warn and inform people. Yung ating mga mahal sa buhay should be the first to know. In Matthew chapter 24, 1-14, makita natin doon na maraming pwedeng mangyari. Pwedeng maligaw kasi may mga false prophet na susulpot. Merong mga gera, mga mahal sa buhay natin na iba nasa ibang bansa, baka abutan ng gera doon. Merong lindol, merong tagutom at marami pang iba. Naka-specify doon ang pwedeng mangyari before the coming of our Lord Jesus Christ. Because we are the living witnesses, we are to warn and inform people. The Word of God is our message. Let your gadget turn into a useful venue of salvation. Gamitin ho natin yung ating mga gadget para sa ikaliligtas na maraming kaluluwa. I-inform natin kung ano nangyayari today. Hindi na ito bago sa ating Panginoon Jesus. Matagal na itong nangyayari. Yung mga ganitong pagkakataon, matagal nang nangyayari. Inuulit ko po. Hindi nasusurprise ang ating Panginoon. Nasusurprise siya dahil tao sa bagay, alam ng Diyos ang puso't isipan natin. Hindi na bago to sa ating Panginoon Diyos. Huwag nating hayaan ma-deceive ang ating mga mahal sa buhay dahil marami ang lalapit sa atin at magsasabing sila ang daan. At lalapit dala-dala rin ang pangalan ni Jesus. Many will come in His name. And they are telling that after this and after that is blessing. Alam nyo, tingnan nyo yung mga mensahe ngayon. Blessing what? God is expecting us na tayo po ay mas lalapit, hindi dahil sa blessing. Dahil tayo nagtagumpay sa crisis na ito. No! God wants a relationship, a close relationship. Tayo lumalim sa Kanya. Hindi natin ginagawa ang pagtitiis dahil mayroong kapalit na pagpapala. Hindi natin ginagawa na tayo umiyak lumuhod dahil mayroong kasaganaan. Kundi ay na-expect sa atin ng Panginoon Diyos, mga mahal sa buhay, yung tayo po'y maging malapit sa ating Panginoon. Maging malapit ang ating relasyon sa Kanya, na kung saan siya lang ating hanap, hindi yung mga material things. Iba, ang dalangin nila, Lord, pahintuin niyo na po ito. Pigilan niyo na po ito. My goodness. Jesus loves you. Ang gusto niya ay magkaroon ka ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Tingnan natin ha. This happened to remind all of us that Jesus is coming soon. Yun ang paghandaan mo natin. It is not about food. It's not about damit. It's not about ating iinumin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang gusto ng ating Panginoon. It is about how you are knowledgeable, well-informed about the coming end. Kung talaga manampalataya ka, hindi ka masurpresa sa nangyari ito, ikaw ay sa Panginoon Diyos. Amen? Warn people to spiritual life, the relationship with God. Warn them that we are a sinner and that need to repent. Sabihin natin
na if we die as a sinner, we will go to hell. Hell is an actual place. Tell them that worse is yet to come. Worse, false teachers. Nariyan, iniquity shall abound. Ano sabi ng Panginoon? And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all the nation, and then shall the end come. Pag naipangaral natin, magtulungan po tayo. Warningan natin ang ating mahal sa buhay. Please, warn them. Jesus is coming soon. Inform natin sila. Huwag natin inform sa karanasan natin ngayon. Lahat naman nakakaranas ng kapigatian. Lahat nakakaranas ng galit dahil sa ating napapanood. Nakakaranas tayo ng hinanakit, ng kalungkutan. Lahat tayo. But I tell you, let us preach the good news. Tell Jesus that He is coming so soon. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Pero wala nakakaalam, pero malapit nang dumating ating Panginoon Jesus. Tell them that ang lahat ay mauwi sa lahat, pati kayamanan natin na lahat ng ating tinatangkilik na magaganda. Dahil ito ang ating buhay. Yun ang hinahanap kasi natin, yung earthly things. But it is not what God's will. Hindi kalooban ng Diyos yan na hanapin natin. Dahil ang kalooban ng Diyos, hanapin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari sa ating buhay. Secondly, we are to remind that God loves His people so much. Matthew 24:23, sabi nga doon, hindi niya hayaan na mapahamak kanyang pinili. Dahil for the elect saint, paigsiin niya ang panahon. Paigsiin niya ang araw. Para sigurado, alam ng Diyos na meron pa ring maliligaw na mananampalataya. Kaya niya nasabi yun. Sabi nga, heaven and earth shall pass away, but His word shall not pass away. Malapit na po talaga yun. For the elect's sake, they shall be shortened. Mga kapatid, kaya nga buhay pa tayo narito. We were locked down para i-check natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kung tama ba talaga ating lakad bilang mananampalataya. Matthew 24:35, heaven and earth shall be passed away, but His word will not pass away, and the love of God never pass away para sa iyo. Thirdly, tell them to be watchful. In verse 42, no one knows what will happen next. Only God knows. Even the coming of Jesus, no one knows. Alam nyo, maging mamatsyag tayo, manood tayo. Mga balita, mga kamangahamang bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. It tells that Jesus is coming so soon. Be watchful. Yung bang magnanakaw, papaalam sa iyo. Hindi kaya nga tayo nagmamatsyag. Amen? Pangapat, we should be ready. Not only for the coming of Christ, but also sa mga events na pwedeng mag-take place. So, maging ready tayo, maging handa tayo. Tingnan natin, maging aware tayo sa nangyayari. Hindi lang puro pansarili lang natin. Ang isang tunay na sundalo, laging nakahanda yan. Amen? Nakahandang mamatay para sa kanyang bayan. But we Christian, lagi tayong handa. Kahit anong mangyari, hindi katatakutan, hindi katalunan ang mamatay kay Kristo at makaranas ng ganitong crisis sa buhay. Dahil alam natin na ang Diyos ang nakakaalam ng ating buhay. God knows our future. Amen? If God knows our situation today, mas alam niya ang kinabukasan mo. Kay Kristo, praise God, hallelujah. So, balaan natin o ating pagsabihan ng ating mga mahal sa buhay na maging ready rin sa kanilang buhay. Bilang panghuli, we should be faithful. Don't change your Christian character dahil sa situation nangyayari. Huwag kang maepektuhan din ng nangyayari sa ating kapaligiran.
Be as you are, na nakakilala kay Kristo. Work hard in His kingdom. Pray hard. Read hard for the Bible. Share hard the Word of God. Hallelujah! Gawin natin lahat. Gawin na natin. Maging mabuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Gawin natin mga truth and honest thing na siyang makakapagbigay lugod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Never lose heart, for we do not know the coming of Jesus Christ. The good news is this. This is the day on which we still have time to reflect. Ito may pagkakataon na makapag-isip-isip tayo, with time to renew our devotion to the Lord. Let us read the Bible, pray hard, don't look for happiness, but live for holiness. Minsan, inaisip, napaplano tayo ng ikasasaya talaga ng ating katawan. But live for holiness. Psalms 86 verse 11, sabi nga doon, teach me thy way, O Lord, and I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. In Psalm 73 verse 8, sabi nga doon, but it is good for me to draw near to God, and I have put my trust in the Lord, and God, the Lord God, that I may declare all thy works. Amen. I like that verse. Mas pipiliin ko pa talagang lumapit sa ating Panginoon upang maihayag ko ang salita niya sa lahat ng tao. Ministering to others was reason enough to live. It is not for pleasure, it's not for the things we are looking for na makapagbibigay sa atin ng satisfaction. Paglilingkod sa iba ang ating dapat gawin pa rin. Manatili man o hindi, matapos man ang COVID crisis na ito, magpatuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. In John chapter 1 verse 12, sabi doon, but as many as receive Him, to them He gave the right to become the children of God, even to those who believe in His name. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay pangwalang hanggan. Hanggat di dumating ating Panginoong Hesus, huwag natin sayangin ang panahon. Marami pang tao ang hindi pa lubos na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi pa lubos nakakilala sa Kanya dahil walang nag-guide sa kanila. We Christian, mga kapatid sa iglesia, gamitin niyo po ang lahat ng pagkakataon para tayo makapaglingkod sa Kanya. Pray hard, read hard, hallelujah, work hard sa kaharian ng ating Panginoon. The gift of eternal life is there to be received. Nandiyan pa rin eh. Buhay na walang hanggan pa rin ang offer ng ating Panginoon Diyos. So, take God's gift hanggat meron ka pang panahon. Mga kapatid, i-share natin to hanggat di dumarating ating Panginoong Diyos. This is a great awakening. Mga kapatid, huwag nating ipagbawalang bahalang pagkakataon ito. Share the gospel. Dahil may buhay na walang hanggan ang bawat isa na lalapit at tatanggap kay Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Mahal po kayo ng ating Panginoon. Amen. Jesus loves you. And I miss you all. I miss the young people. I miss the elders. I miss the program in our church. But I pray nawa kayo ay lalo pang matibay, lalo kayong maging matatag, lalo kayong maging masigasig sa pagdadala ng salita ng Diyos. It's not the job you have now. It's not na meron kang kakayanan ngayon, may bahay ka, meron kang ari-arian. Hindi dahil meron kang kayamanan. Hindi yun eh. Ang gusto ng Panginoon Diyos yung makitang ikaw ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Kanya sa kabila ng mga pangyayaring ito, ng crisis na ito. Matapos man ang crisis na ito, matunghayan ka ng Panginoon Diyos.
na masigasig naglilingkod sa Kanya dahil buhay na walang hanggan ang kapalit sa sino man na tatanggap kay Kristo Jesus. Jesus loves you. God bless you. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang araw nito at sa bawat nakinig pa noon at nakapanood ng video na ito. I pray, Father God, na sila po ay na-encourage na maglingkod sa iyo ng husto, na sila po ay matutong, warningan, magbigay babala sa kanilang mahal sa buhay. Father God, I pray na sila po sa kanilang mga tahanan nagpapatuloy na nananalig sa iyo, nagpapatuloy na lumalapit sa iyo, nagpapatuloy na umiibig sa iyo, nagpapatuloy na kumikilos ng ayon sa iyo, at nagtitiwalang lubos. This is the time na lalo pang dagdagan ang pagtitiwala. Kaya Panginoon Diyos, I pray that your Holy Spirit will touch them. Ang bawat pamilya, nasa abroad man sila o wala, Panginoon. Mga frontliners, Panginoon, na matyaga pong nasa kalsada na hindi alintana, sila man ay pwede pong tamaan ng karamdaman. But I pray, Father God, that your divine nagkilos sa kanilang buhay ay siyang magsisilbing protection sa kanila. Your Holy Spirit cover them with your precious blood. I pray, Father God, hallelujah, na pangunahan niyo po ang bawat mga frontliner na ito, Panginoon. Lahat sila mga doktor, mga pulis, mga barangay tanod, mga opisyal, Panginoon. Kayo po manguna sa kanilang buhay. Bigyan din sila, Panginoon, ng kahinahunan at pagmamahal, Panginoon, sa kanilang kapwa. At Diyos sa mga tao, Panginoon Diyos, dalahin ko po na sila ay matutong sumunod. Hindi lang sa iyo, kundi maging sa gobyerno, Panginoon, na nagpapatupad nito. Pangunahan niyo po, Panginoon. I pray also those workers, Father God, nasa abroad, Panginoon. Ang bawat pamilya ng aming iglesia na nasa abroad. Hallelujah. Ang Morotas family, O Lord God. Ang pamilya ni Sister Maris, O Lord God. Ang pamilya ni Sister Catherine, O Lord God. Si Paul, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang Rigos family, O Lord God. Pakunahan niyo po sila. Hindi namin alam kung ito hanggang doon na lang o kung makikita pa kami sa personal, O Lord. But I believe kung sila ay patuloy naniniwala sa iyo, naglilingkod sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang magtatakda sa aming pagkikita. Kayo po magtatakda ng aming fellowship. Kayo po magtatakda ng aming muling pagsasama-sama. Father God, tatagubilin ko po ang buhay ng bawat sa aming iglesia, ang bawat pamilya, Panginoon. Pangunahan niyo po, Panginoon, kung meron mga karamdaman sa pangalan sa I pray, kayo po ang siyang magpagaling sa mga kabataan, Panginoon, na nasasabik ng mag-fellowship. I pray, Father God, na sa kanilang mga tahanan, dalahin ko po na umusbong doon ang pagmamahal, ang kasigasigan na maglingkod sa iyo. Salamat po, at sa araw na ito, amin po tatagubilin ang aming buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Jesus is coming soon. Amen. Amen.